Good evening, good morning, good afternoon, and saan man kayong nakahook-in na nandito sa Zoom. By the way, I'm Malu Arvigoso, ang inyong financial educator today. And ano po ba yung mission or goal ni IMG? IMG is International Marketing Group. Ito ay financial services na kung saan nagtuturo at tumutulong sa mga kababayan nating Pilipino para masolusyonan yung number one problema natin, 'di ba? Ano ba yung number one problema nating mga Pilipino? Ayun, yung financial. Tama po, financial. And bago po natin pag-usapan yon, dahil ang topic po natin today is about investment. And pakilala ko po muna yung kung sino yung mga tao na nandito. Yan po, kung makikita nyo, sila po yung mga nasa industriya, di ba? Nakilala natin si Senator Rapi Tulfo, Corina Sanchez, Boy Abunda, Daniel Padilla, Carla Estrada, and Sheryl Cosin. Sila lang po yung mga ambassador and ambassadress ng ating company. Like, yan, si Rapi Tulfo and si Corina Sanchez. Mapapansin nyo, mayroon silang hawak na book. Yan po. Sa book na yan, dyan po nanggagaling yung ating itinuturo about financial education. Yan. And then, yung mga tao naman po sa baba, yan, sila po yung mga isa sa mga natuturuan natin or natutulungan about dito sa mission or goal ni IMG. And ito rin po yung ating office dyan sa Mamatid, Cabuyao. Anytime, anywhere, open po yan. Pwede po kayong pumunta para doon po tayo mag-aral about financial education. And then, yan. Ano nga ba yung IMG or ano nga ba yung mission? Kasi po, kung maririnig nyo, si IMG hindi po siya investment, hindi siya networking, and hindi rin siya life insurance. Diba? Yun nga po yung nabanggit ko kanina kasi si IMG po ay isa lamang pong financial services na kung saan may mga kapartner or affiliated na mga blue chips company. And then, yan. Meron po tayong tinatawag na 2 season or dalawang panahon sa buhay natin. 'Di ba? Alam po ba natin na meron tayong gano'n na may pagdadaanan. Sa ngayon kasi, ang pinagdadaanan natin kung wala pa tayo sa 60 years old, nandito pa tayo sa productive years. Ibig sabihin, malakas pa tayo, may income, nakakapag-produce, di ba? Ano ba yung pinoproduce natin? Mga panggastos, pangangailangan ng pamilya natin. And ang nalilimutan natin, ang mag-prepare or maghanda para sa non-productive years. Diba? Ano ba yung non-productive years at bakit napaka-importante nito na malaman natin na meron tayong pagdadaan ng non-productive years? Kasi from age 61 hanggang 100 years old, ito yung panahon na kung saan unti-unti na tayong nanghihina. Diba? Ang masaklap, wala na tayong income. Diba? Nanghihina na tayo dito and wala pa tayong income kasi kung dito sa productive years, hindi tayo nakapag-prepare or nakapaghanda. And pagdating dito sa non-productive years, wala tayong income. Pero tuloy-tuloy pa rin ang expenses. Kasi nga po, buhay pa tayo. Diba? Hindi pa tayo kinukuha ni Lord. Kaya lang, may gagastusin pa rin tayo kagaya ng yan, yung mga grocery, kakain tayo di ba? Meralco, dahil kailangan pa natin ng kuryente or tubig. Minsan merong doctor's requirement na kung saan may maintenance tayo. And yet, pag nagkasakit, di ba? Ito yung pinaka-worst. Kaya ang tanong dito, kaninong income ang uubusin mo? Or uubusin natin? Kasi wala na tayong income eh. Tapos, ang pinakamasakit pa niyan, kung kailan wala na tayong income, at saka naman dumadami yung gastos natin. Eh kung hindi tayo nakapaghanda dito sa productive years,
kawawa. Imagine natin yun. Sino ang aasahan natin pagdating nung araw na yun? Sabi nga ni Benjamin Jokno, 87% or more than of senior citizens walang sapat na retirement savings. Naniniwala po ba kayo doon? Or may kakilala kayo? Kasi kung wala, yun po yung goal or mission ni IMG na kung saan matulungan po kayo para makapaghanda tayo sa non-productive years. Kasi napaka-importante na tayo ay maghanda, diba? Kasi ang kalimitan nga lang talaga, yung present lang ang naiisip natin. Paano naman yung parating na panahon ng buhay natin na kung saan unti-unti tayong tumatanda, unti-unti tayong nanghihina. And kung may kakilala kayo na tutulong sa inyo, 'di ba, na maghanda, sino ba yung mga kakilala natin na kaibigan? Kasi kung sino daw yung mga sinasamahan natin, mga marites, or mga sabihin na natin pa-shopping, mahilig gumala, yun din yung magiging habit natin, 'di ba? Pero kung doon tayo belong sa mga taong magaling mag-save, kumbaga ang iniisip yung future, magiging ganun din tayo. 'Di ba? Ayan, no. Imagine natin tong slide na to. Yung situation. Kung halimbawa, ikaw ay 38 years old. After 15 years, ilang taon ka na nun? 53. Sa palagay mo, ano kaya ang financial status mo at ng family mo? 'Di ba? Kung ngayong 38 years old ka pa lang, and ang kinikita mo ay sapat, then after 15 years, kung wala tayong gagawin, 53, ano na mangyayari? 'Di ba? Sa tingin mo ba, hayahay na ang buhay mo pagdating ng 53 years old mo? Okay na ba ang retirement fund mo? And ready ka na ba? Kasi after 15 years, pansinin mo, di ba? Tumataas yung mga inflation rate kagaya ng, ang gastos natin hindi naman na tumitigil di ba? Na after 15 years, magkano na yung itlog, ang Meralco bill, ang mantika, ayan, yung mga nakasulat dyan, and aircon, lalo ngayon, mainit, diba? Kung hindi tayo magsisave, or hindi tayo mag-i-invest, diba? Paano makakasabay yung gastos natin, or yung pera natin? Pangalawa, health issues. Dahil tumataas yung mga gastusin, tumataas din malamang yung mga bills, hospitalization, and dahil nga tumatanda na ang tao, malamang panay-panay ang pagpapacheck up and hospitalization, di ba? Ibig sabihin, mas dadami pa rin yung gastos natin kung lagi tayo nagpapacheck up, lagi tayo na hospital, kasi nga unti-unti nang nanghihina. Pangatlo, yung educational fund. Dahil 53 na tayo, after 15 years, may mga anak na tayo noon, di ba? Magkano na yung pambayad sa tuition fee ng anak natin? Kung wala tayong ipon and hindi natin ilalagay ito sa tamang platform, sa tamang investment. Pang-apat, yung emergency or support. Ready ka na ba? Handa ka na ba in case na ma-hospital ka? Or kuhanin ni Lord? Meron na ba tayong panggasto? Sino yung aasahan natin? Diba, after 15 years? Kasi yung buhay natin, hindi naman humihinto. Diba, tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya lang, yung gastos natin, pataas ng pataas. Dahil yung age natin, pataas ng pataas, ganun din yung gastos, pataas ng pataas. And yung pera naman natin, o yung pondo natin, hindi nakasabay sa inflation rate or sa pagtaas ng value ng pera, diba? Kaya kung yung ipon natin or investment natin hindi nakalagay sa tamang platform at hindi rin siya nagtataas ng tama or nag-i-increase ng tama, paano na, 'di ba? Kung mag-iipon tayo dito lang sa bahay,
paano yung pagdating ng araw, magkano na yung yung bigas. Kaya, ito yung solusyon. Diba? Kaya ang tanong ko sa'yo, anong investment platform ang meron ka? Kasi pwede ka namang hindi maging IMG member, pwede ka namang mag-invest, kaya lang, paano makakasabay sa inflation rate? And then, ito ang ating solusyon. Diba? Kaya nandito si IMG para matulungan tayo maiwasan yung future problem. Ibig sabihin, ngayon pa lang, mai-stop na natin yung after 15 years na magkakaroon tayo ng napakalaking problema, lalo na sa ating financial status. Dahil itong 5 blocks na to, kung makikita mo, kapag nabuo natin yung 5 blocks na yan, masasabi nating financially secured ka na. Diba? Kasi itong 5 to, ito yung number 1 na primary needs natin or ng pamilya natin. Pangalawa, magkakaroon tayo ng peace of mind. Bakit? Kasi nakasettle na eh. Ito nang lahat, diba? Meron ng healthcare program, may life insurance na mamanage ang utang, and then pag nagkaroon ng emergency, may fund na, and investment na kung saan nakalagay sa tamang platform. Kaya, may peace of mind talaga tayo. 'Di ba? At kahit ano ang dumating na problema or pagsubok sa buhay natin or sa buhay mo, ready ka. 'Di ba? Kasi na-build mo na or nabuo mo na itong 5 blocks na to. Kaya nandito si IMG para matulungan tayo. 'Di ba? Eto, paano ba natin mabubuo yung 5 blocks niyan? At sino ba ang makakatulong sa atin para mabuo yan? Kasi pwede naman kayong hindi maging IMG member kung meron kayong mga kakilala or kaibigan na magtuturo at tutulong sa inyo kung paano natin mabuo itong 5 blocks na to. Kasi kung ikaw ay part ng community, nandito ng lahat, 'di ba? May healthcare naman. Ito kasi yung mga platform na yan, ito yung mga kapartner or affiliated si IMG dito sa mga company na to, sa mga business company. Like healthcare, 'di ba? Kaya sa 5 blocks natin, dapat meron tayong healthcare program. Dahil nandito si Kaiser Medical Health Group, yan, ito yung kapartner ni IMG. Pangalawa, life insurance, nandito si Manila Bankers. Pag-manage ng utang, yan, tinuturuan din tayo kung paano natin ma-manage ang utang natin, di ba? Kasi meron nga tayong 5 blocks na kung saan dapat nating mabuo para hindi tayo mabaon sa utang. Kasi nga, kaya lang naman tayo nababaon sa utang dahil wala tayong healthcare, pag may namatay, walang life insurance, pag nagkaroon ng emergency, walang pondo, di ba? Kaya talaga tayo nababaon sa utang. And number 4, emergency fund. Ayan. Meron tayong savings program na tinuturo kung paano tayo magkakaroon ng emergency fund sa tamang platform. And investment, yung pinakahuli. Yan. Ito yung topic natin today about sa investment na kung saan dito naka-invest yung ating pera, yung stock market. Ito yung kapartner ni IMG na kung saan mga affiliated companies and blue chips company. Diba? Ayan, ito yung topic natin. Bakit ba natin kailangan mag-invest? At ano ang kahalagahan ng pag-invest, di ba? Kasi nga, ang investment, ito yung principle na kung saan pag may tinanim, meron tayong aanihin, di ba? Kasi yung mga, kagaya na lang ng mga halaman, pag nagtanim tayo, pagtubo ba niyan, bukas agad? And pagtubo ba niyan, may bunga agad? Di ba hindi? Mag-iintay pa tayo ng ilang buwan, ilang taon, kagaya ng puno ng mangga. Yung mga negosyante,
Kaya pag nagtanim ng mangga, after 5 years, saka pa lang nila mapapakinabangan. Pag tumubo, namunga, ibebenta, 'di ba? Yun yung tinatawag na investment. Kaya yun po yung isa sa itinuturo sa atin kung paano tayo mag-invest. And bakit ba natin kailangan mag-invest? Kasi nga, meron tayong mga inflation na kung saan binibit natin. Ibig sabihin, dapat nakakasabay tayo. Kagaya na lang ng bigas, 'di ba? Magkano ang bigas ngayon? After 15 years, magkano na kaya ang bigas? Makakapagsaing pa kaya tayo? Kasi napakamahal. Dati, 20 pesos, ngayon magkano na? Eh kung ang pera natin hindi nakasabay or iniipon lang natin dyan sa ating mga piggy bank, 'di ba? After 15 years, magkano na lang ang value nun? Ilang sakong bigas ang mabibili mo nun? Pangalawa, yung mga taxes, mabibit natin, 'di ba? Ibig sabihin, nakakasabay yung pera natin sa mga tax. And ma-achieve natin yung financial goal. Kasi nga, nag-i-invest tayo, meron tayong pinaghahandaan, 'di ba? Ano ba yung mga kailangan nating paghandaan sa ating financial goal? Kasi 'di ba, ang financial goal, ito yung long term. Ibig sabihin, kailangan natin ng educational fund. Kung wala pa tayong anak, pinaghahandaan natin yan. Business fund, kung gusto natin magtayo ng business, kailangan din natin pag-ipunan. Dream family travel, kung pangarap natin mag-travel, di ba? Pag-iipunan natin, dream car, house, retirement fund, yun ang pinaka-importante, yung retirement fund, yung pagtanda natin. Kasi nga po, pag unti-unti nang tumatanda ang tao, unti-unti na rin nanghihina and nawawala ng income, yung kagaya ng binanggit ko kanina doon sa 2 season. Pero kung meron tayong investment na nakalagay sa tamang platform at nakakasabay sa inflation rate, 'di ba? Magiging secure ang ating finances. And kung meron tayong pusong matulungin, makakapag-donate pa tayo sa charity program, sa foundation. Diba? Kaya ang tanong, anong investment platform ang mas gusto nyo? Yung nakakasabay sa inflation rate or naiiwan? Ayan. Pwede naman po tayo mag-invest. Mag-invest tayo ng mga kung ano-ano, mga bahay, kotse, gold, mga ganun. Pero po, ang ini-encourage talaga ni IMG ay mag-invest tayo sa tamang platform, which is stock market or economy. Kasi ito po yung mga matatag na company, di ba? Mga blue chips company. And sila din po yung bumubuhay dito sa Pilipinas sa kung saan matatag nga ng mga company. And meron po tayong dalawang types ng investment. Una, yung direct trading. At pangalawa, yung indirect. Sa direct trading, ikaw yung fund manager. Kasi, direct po na naka-invest yung pera mo sa isang company. Siyempre, hindi ka naman po papayag na ang pera mo malugi. Kaya, babantayan mo yan, ititrade mo, hindi ka papayag na masunog yung pera mo dyan kasi parang sugal yan. Diba? Kailangan mong bantayan siya. Unlike dito sa IMG, kung ikaw ay part ng community, meron ditong fund manager na kung saan nagbabantay ng pera mo 24 hours. And kapag nag-invest ka, ikakalat niyan sa mga company na yan. Hindi ka problema na kapag yung isa nawala, diba, meron ka pa. Naka-diversify kasi ang ating investment. Unlike dito sa direct trading nga, solo lang. Parang yung nakasakay ka sa isang sasakyan. Kung dito sa direct trading, ikaw yung driver, hindi ka pwedeng tutulog-tulog dyan.
Kasi maaaksidente ka, pati yung mga sakay mo. Diba? Kailangan tutukan mo talaga. At bawal ka ring papikit-pikit. Unlike dito sa indirect or sa mutual fund, may fund manager dito. Kung ikaw naman dito ay ikaw yung pasahero. Kahit matulog ka pa dyan, hanggat hindi ka nakakarating dun sa destination mo, walang problema. And then pagising mo, nandun pa rin yung pera mo. Kasi naayos na ni fund manager. And pwede ka rin namang mag-invest sa iba yan, kagaya ni BPI, Card SME, kaya lang may middleman kang pagdadaanan. Ibig sabihin, yung pera mo, hindi directly na makakapag-invest dito sa mga blue chips company or sa business. Kasi, pag nilagay mo yan dito, yan, sa bangko, and then, iisipin mo na lang paano kumikita yung pera mo. Hindi naman sila business. Then, ilalagay mo yan, diba, patutulugin, palalamigin. Siyempre, si BPI, mag-iisip din yan, paano kikita sila. Kung yung pera natin, tinatago lang nila. Kaya, ang gagawin nila, ilalagay nila yan dito sa blue chips company. Like, kagaya ng nandito sa next slide. Ayan. Meron po tayong dalawang example dito, si option 1 and si option 2. Kung halimbawa, ikaw to, meron kang 3,000, naglagay ka dito sa option 1 na may middleman, and then, nilagay mo yung pera mo dyan kay BPI. Siyempre, si BPI, gusto rin niyang kumita. Ilalagay niyan dito sa mga business company. Para pagbalik, kung kumita ang pera mo ng 12 to 15%, and pagbalik, babawasan nila, syempre. Nilamigan yung pera mo eh. Tinago nila, iningatan nila, and then babawasan nila yan. Pagbalik sa'yo, 3% na lang. Malaki pa nga yan eh, di ba? Kasi sa bangko, 0.1% lang base sa research natin. Unlike dito sa option 2 na kung saan ikaw ay part ng IMG or nasa loob ka ng community, yan, nasa loob ka ng box, pansinin mo, directly yan na ilalagay yung pera mo or investment mo dito sa mga business company, sa mga blue chips company. And pagbalik, 12%. Diba, ang laki ng difference? Kasi wala kang pinagdaan ng middleman. Kung halimbawa, yung 3,000 mo after 3 years, naging 114,610. Pagdating naman dito sa option 2, sa 3 years, yung 3,000 mo, naging 136,055. Ang laki ng difference, di ba? Kaya ang tanong, bakit gusto ka namin maging part ng IMG community? Kasi nga po, si IMG ay tumutulong para hindi tayo dumaan sa middleman. And hindi mabawasan yung pera natin. Ayan po. Ganito yung magiging dashboard. Pag naging part ka na ng community, magkakaroon ka po ng sariling dashboard. Yan, ganyan-ganyan. Yung araw ng ad subscription, ibig sabihin, maglalagay ka, magta-top up ka. Ang kagandahan, 20 pesos po, pinaka-lowest amount. Kasi pwede siya sa estudyante na mga gustong mag-ipon. Andito po yung reference number, transaction date, kung kailan ka nag-transact, and then type, kung ikaw ba ay nag-add or nag-withdraw. Sa taas po, request, redemption, yung amount, booking date, yan. Yan, and then, meron ka pong highest ROI dito sa IMG. Unlike dito sa kabila, dadaan ka sa middleman. 3% lang. Kung dito kay IMG, 12%, dito 3% lang. Napakalaki ng difference. And then, no fees collected, kapag IMG member, dito may mga policy charges sa middleman. Diba? Pag nag-top up ka, allocation is 3%. Babawasan nila yan. Pangalawa, may mga administrative charges. Yan. Kasi nga,
may middleman, iniingatan nila yung pera mo. Pinapalamig, syempre, nagtrabaho sila, kailangan din nilang kumita. No commission collected. Eh sila nangungumisyon kasi dahil tinatrabaho nila yung pera mo eh. May rider charge pa. Diba? Ibig sabihin, kung ano yung mga mga policy, kasama yon nababawasan. Dito, no policy charges. Dito may charge pa yung mga policy. And pag nag-withdraw, bawas pa din. Ang daming bawas, di ba? Kaya pagbalik sa atin, magkano na lang 3%, puro bawas. Bawas ng bawas. Diba? Akala natin, yung pera natin, kumikita pag nakalagay sa bangko. Hindi natin alam, sila pala yung mas yumayaman kaysa sa atin. Imbis na tayo yung nag-iipon, ipon tayo ng ipon, akala natin marami na tayong naiipon, pero sila pala yung mga dumadami yung kita. Ayan. Yan, eto yun, no. Kapag may middleman, sila yung nagko-control. Kasi, sila yung nag-aano ng pera mo eh. Nag-iingat, nagpapalago. Sa IMG, kapag ikaw part ng IMG, you are in control. Kasi ikaw nakakakita ng dashboard mo, kung magkano na yung naihulog mo. And sa middleman, 5 to 10 years withdrawal period. Unlike dito kay IMG, 6 months lang po. Required monthly top-up kay middleman. Kagaya ng Pag-ibig, MP2. Diba, monthly, kailangan maglagay tayo. Sispera na natin yun, pero may nire-required pa sila. Kay IMG, no monthly top-up. And kapag hindi na-delay pa tayo, meron pa siyang lapse period, 2 to 3 months. Unlike dito kay IMG, no lapse program. Kasi nga, pera naman natin yun, di ba? Ba't kailangan mag-lapse? Eh tayo naman yung nag-iipon. And dahil may policy po, si middleman, or dun sa mga pinaglagyan nating bangko, ganun po yung policy nila. And then pumirma tayo, kapag hindi natin na-comply yung pinirmahan natin sa policy, tayo pa yung babawasan. Po ba? And ano ba yung makukuha natin or ano ba yung mga benefits dito kay IMG pag naging part tayo ng community? Una, meron tayong free insurance from Fidelity Life, 50,000. And meron tayong service kay St. Peter. Pangalawa, yung 100,000 na personal accident insurance. Next, yung free check-up natin sa mga Kaiser Medical. Free lang po yan sa mga SM. Yan, lagi nandyan si Kaiser. Free travel, meron din pong kina-qualify. And sa September po, meron po tayong hinihit na target, yung Korea. And kung gusto niyo rin po ng extra income, sino ba namang may ayaw po, di ba? Meron din po na ino-offer si IMG. Mapa part-time man yan or mapa full-time. And paano ba maging IMG member? Meron ba tong membership fee? May bayad ba to? Kasi yun po ang kalimitang tinatanong ng iba. Meron po. 6,000 only po ang ating membership fee. Kung iisipin mo, maliit ba yan o malaki? Maliit po, di ba? Kung paghahandaan natin ang future natin, napakaliit niyan. Kumpara dun sa mga ilang 6,000 na dumaan sa buhay natin, yung nagpareban tayo, naghanda tayo sa birthday, sa mga anniversary, kasal. Di ba? Ang tanong, nakapag-prepare ba tayo dun sa 6,000 o nakapaghanda ba tayo para sa future? Kasi po kung taon-taon naghahanda tayo ng birthday, more than 6,000, and pagdating ng araw, after 15 years, 16 na tayo, hindi tayo nakapag-ipon ng 6,000,
paano na? Di po ba? Kaya hindi po aksidente na nakilala niyo si IMG. Dahil eto na po yung panahon na kung saan kailangan na nating maghanda para sa ating future. Dahil ito naman pong 6,000 na ito ay one time lang po payment. Pero lifetime mo nang magagamit. Lifetime ka na rin na makaka-avail ng mga benefits ni IMG sa 6,000 na isang beses mo lang ibinigay. Pero sa'yo din naman babalik. And paano po tayo makakapasok o makakapagpa-member din bukod sa payment? Ayan, meron po tayong online registration. I-register po kayo ng mga taong nag-invite sa inyo. Bigay nyo lang po yung details and i-assist po kayo. Ayan, yan, yung mga full name. Yung kalimitan po nating ginagawa kapag nagpipill out tayo ng form. And then, sa payment naman po, saan ba mapupunta? Ayan po, may mga affiliated po tayo mga bangko. Kung meron po kayo niyan, mapa online or offline na malapit sa inyo, diyan po pwedeng ihulog yung payment nyo. Eh, hindi po yan dadaan sa mga sponsor na, hindi dadaan sa kamay ng mga sponsor na nag-invite sa inyo. Kasi meron nga po tayo mga affiliated na bangko or Palawan Express, 'di ba? Mas madali din sa Palawan Express. Ayan, and then kapag naging part na kayo ng IMG or naging member na, ayan, ito po yung magkakaroon ng user ID at password. Sa first time nyo po na mapaparegister, makikita niyo sa email nyo and i-keep nyo lang yan dahil magagamit nyo yung user ID at password once na nakapagbayad na po kayo or na-activate na yung inyong account. Yan. Isa pa yan sa dashboard doon na ito yung may mga number sequence na yan. Ayan po yung mga benefits. Nakatumbas ng 6,000. Actually, 5,000 nga lang po eh. Kasi yung 1,000 nyo, kasama doon sa 6,000 ay automatic malalagay dito sa Soldibo. Sa inyong investment. Meron na kayong pag-uumpisahang puhunan. Hindi po ba? O yung 5,000 and then ang katumbas, yung mga binanggit ko kaninang mga free. Yun na lang pagpapacheck up. Magkano yung pagpapacheck up ngayon and ilang beses ka magpa-check up sa isang taon? More than 6,000 ba? 'Di ba? O, doon pa lang, sulit na. Ayan. And dahil nakinig kayo, umattend kayo dito sa ating pre-training, meron pa kayong gift. 'Di ba? Sino yung company na namimigay pa ng gift, naturuan na ng libre, natuto na, pero nagkakaroon pa ng regalo. Meron po kayong makukuhang free 20,000 na personal accident insurance from Manila Bankers. And kapag merong nasagutan nyo yung link na ibibigay sa inyo ng sponsor nyo, magkakaroon kayo ng certificate. Diba? Pero hindi naman natin gustong ma-aksidente. Kaya lang, yung opportunity o yung pagkakataon na meron tayong 20,000. Dahil hindi naman po natin nasasabi kung kailan mangyayari yung mga emergency. At least, meron na tayong 20,000 na pangdagdag. Ayan, once again, I'm Malu Arbigoso, ang inyong Marketing Director from IMG and Financial Educator dito po sa company. Thank you po sa pag-attend and kung meron po kayong mga tanong, balikan nyo lang po yung mga nag-invite sa inyo and i-assist po nila kayo. Then, thank you po again and bye-bye. God bless.